Group 4, and we are going to interview some of the barangay officials here on Barangay Hall, Danao, Panglao, Bohol, about environmental degradation and global climate change. So here we are. So we are here on the Danao Barangay Hall. This is their session hall, together with one of our interviewees for today. So good morning, sir. What is your name, sir? I'm Herbert Arcay. I'm one of the barangay councilor in Danao. Ako ang nagda sa ang gida nga dito sa barangay appropriation. Sa ako sa Moy appropriate sa barangay na sa Danao. Okay, sir. So it's good that we are able to interview one of the councilors here in session hall, since our target for interviewee is all about is barangay officials here anywhere here on Bohol. So our topic, sir, is to investigate solutions on environmental degradation and global warming. So I hope that in our questions you'll be able to answer this with your expertise and perspective that would greatly contribute to our research. So thank you so much, sir, for giving us your time to take this interview with us. So let's go with the interview question, sir. So what are the major environmental issues or signs of degradation in your locality? So unsa ang mga major nga issue nga kalikupan o mga timailhan sa pagkadaot sa ato sa inyong lokalidad? The major issues, especially in Danao, is the garbage. Garbage is one of the problems now in Barangay Danao, especially. We have too many establishments here, and also we have also the problem of our mga kabaybayunan karon. Mo na mga problema nito karon diri sa iatubang diri sa Barangay Danao. Garbage so ang atong kabaybayunan. Especially, sir, nga dagan kayo kana mga establishment na gyud diri sa Danao mismo. So tungod sa daghan na kayo establishments there, mo na siya problem ninyo diri sa inyong about garbage gyud. Garbage. I see. So let's head over to the second question for the interview. What specific programs or policies has your office implemented to address these issues? Unsang mga espesipiko nga programa or polisiya ang inyong opisina nga gipahigayon aron masulbad kini nga mga isyu ha? Kabahin sa kabaybayunan, ang among polisiya nga gihimo sa pagkakaroon, aduna mi giumol nga ordinansa aron tagaan gyud ato ang mga kabaybayunan nga tungod sa kadaghang bangka na karon diha, dili na lang ka daan diha ang mga hugaw, mga nylon, sa pintal, ang tagag nila, kanang ilang mga makina na tanan diha. Kan nagumol mi ordinansa aron hinaot ko ngamoy katabang sa Barangay Danao malisin ra ang atong mga paniha atong mga bangka manginos na ba. Okay. Hatag kahugaw po diha. Okay, sir. Kung pwede ra ko mo sir mo follow up question, unsay mga examples of nga gikuan nyo sa gimando nyo sa inyong ordinansa? Ang among ibutang sa ordinansa dito nga magkanang mga pag-dispose sa mga hugaw nila, especially ganang mga lemon-tor bitaw, kaya ang ilang mga pack lunch, sa lang mga kuan lang, mga sulupin, panglabay rin sa dagat bitaw, which is magka-picture gina siya sa global warming, sa diha, kaysa sa mga itong mga nanagat po, diha ng mga isda. Yes. So, lagi nga makita ito, mga plastic, di kayo po sila, nylon, tanan. Kaya narap po sila diha magtrabaho sa ilang kambot. Munang gaya amo tong butangan dito nga naa sila mga penalties nga obili taga Danao
dili na po makaparking diha. Ano yung magigwanan niya ron, minus po ang paniya. Ugi taga diha, dili makaparking. Nya doon na po tayo mooring fee diha. Mooring fee. Okay. So, thank you sir sa imong question sa second question na mo. We'll proceed to the third question, sir. How does your office address the global challenge of global warming at the local level? So, yun sa ang inyong opisina sa pag-atubang sa global nga hagit sa global warming sa local nga level. Diri sa local nga level ang ipon diri usag yun na dako ginahagit o ilabi na sa pagkaroon nga ang atong barangay Danao sa mga tourist attraction. Yes. Nga nagkadaghan na po ang mga di po not educated well ang mga itong mga tourist. Okay sir. Yes, sir. Guest dire. So mo na yung mong ipanan na every time, every Saturday or every month bagid mi maglibot-libot mo din sa kuwan. So like mag-patrol mo. Patrol niya. Makita na mo mga panglabay ng hugaw mo dito pag pero pag sa kanang mga basura sa kagamay nga labay sa basura lang mo na yung kingon nga ingon sila nga di mo na makaunsa dito pero sa kinayahan dagko na siya o labi nga bisag maglabay lang sumugon pa kung iba nagsunog mo bawal ko na to dahil sa atong kuhan labi na dito sa barangay Danao di kay barangay Danao doon na po na kuhan sa DNR nga bawal po magsupog lagi na siya multa bawal po magsunog mo nang amo po nang pasay sa mga taga-purok din bawal din na sila aron dili po dawat ang atong kuhan din usam mo po na pagkakuhan madawat ang atong sulier ang atong kuhan sa siguro di makita ang pag-epekto karon sa mga unsay may tabo nga naglabay ka karon pero in the next 50 years matatibawon sa mga tabo. So, grabe yun yung initiative sir when it comes to the garbage sir kay if magpatrol mo if nya na jud may makitaan nga mga basura kamo jud perting dagana jud bisag karon makita nyo na pag basura dito yapon atong last Sunday gakuan may road cleaning ni tagan pong basura pumutang pero dili mo makakuan ba pero dili mo murag everyday magputang basura ba sigasan naman ang amo kong opisina dire among dapat may gihuna-huna na magbutang ko niyo kanang garbage one ba dire dapita na siya kanang labayanan na sa mga kuan ba nga sa kuan pero ang butang ra dito tulo ka kuan malata o ang kuan sa dos mo rin ang butang dito nya karon nato na mo pick up ang mga basura sa barangay nga basura nato na mo pick up so di palabayan ang mga mo rin mong implement i-work out karon pero dili makita ng mga basura nga nasa kilid lang sila sa labay na. So thank you kay sir. Next challenge next question sir is what challenges do you face in implementing environmental programs? Unsa may mga hagit sa inyong giatubang sa pagpahigayon sa programa sa kalikupan sir? Sa mga kalisdanan nga nahitabo sa inyong pagkuan. Lisod sa part kay di kay kuan namon sa Danao kuwan po ng amuang facility. Si kuwang mismo atong MRF gini kuwang sa pasilidad sa MRF nya nga atong tao po kuwang po nga mo kuwan baron mas nindot mo tugdahan tao karon mo kuwan ron mo mas efficient lang makuha nimo nga pag itong gadahan basura po din dili na nimo mabuntayan nga kuwan diay dili nimo among suwayan gyud diha og kanang bantay gyud hantod kadlawon siguro na maglabay ba kay bihang mo reklamo kay post po ka sa duwan radyo na po ka barangay Danao mo na banging basura nagilabay reglain bitaw na daghan na putang na multahan diha na kabahin sa kanang maglabay yung basura kay naman say mabutang mo nga nay mga ngan ba mo to ay mamultahan na mo pero kung mo na makita mo nang kuan
Pero amo na hindi kuan lagi kara purok. Pero dili ang imong nahunahunan gud nang kuan na dili gutanan purok ra nga basura na sa mga establishment magod. Kaya mga purok na may muhatag og mga leaflets o sa banariya, mga playbaw. Isa kung saan mo pag 10 minutes sa kuan nga mo na ilain yung mga basura. Na ang naghatag og magkuan kay mga establishment man naglabay gid ba. So muna kamera po bantayan siguro di ko pa anak po. Muna sa manpower na muna yung sa uwang sa manpower and facilities po. Facilities po usap. Pero sa facilities karon doon na may gi-budget na nga mopalit mi og kuan na lugar nga kabutangan mo sa fasilidad sa atong Amerika. Kanang murag landfill. Adili ko ning og landfill. Imari pro siya at dako-dako na siya. Okay. I see. So, let's head over to the last question, Anjuni sir. Last question. How does the community participate in solving environmental problems and what programs encourage their involvement? So, unsa sa komunidad ang pag-apil sa pagsulbad sa mga problema sa kalikupan o unsa ang mga programa nga nag-auhag sa mga tao sa ilahang partisipasyon? Daghan ang programa karon gikuan sa barangay no para monthly gyud among gikuan ng every purok among gikuan na mag-cleaning ta among silang gitagaan og task ba aron di gikuan na malimpyo pud ang kakuan aron napoy mga guest nga magtanaw sila limpyo gid ang ato ang barangay sa tusi nga dili malimpyo tanan doon kay every purok for usay quarterly or monthly ang ilang limpyo tas basura pagradlaw ang panghatag. Pero ang among gihatag sa taas sa mga rapuro pero maapil gid nila sa ilang kuan gikan silang bahay limpyo paingon sa nasakop sa purok limpyo kay sa ingon nedto ang atong kuan dili gid madaot ang atong kalikupan ba. Dili kay sa dire sa atong aplan lang labi na sa atong karagatan ng labay basura nga na pud mag kuha na mo tong ipapil ang bye-bye na dire sa nasakop sa Danau amo gyud pa upasay sa mga purok sa nga napil especially purok 5 purok 4 purok 3 nga moy na beach area So very nice kayo ang muhang mga gipanghatag nga answer sir, and thank you so much sir for the opportunity you've given to us and for your time that you gave to us nga you'll be able to really give your time you will be able to answer all our interview questions. So once again sir, Sir Arkay, so once again guys, thank you so much for watching this video about environmental degradation, and together with our guest Sir Arkay for his perspective and expertise regarding the solutions to environmental degradation and global warming. So once again, thank you so much and God bless us all. So that wraps up our interview section for our video. Once again, thank you so much for watching, and may God bless us all once again. Yay!